Tuloy-tuloy ang pagsambulat ng mga baho sa mga flood control projects ng ating gobyerno. Matapos na sabihin ng ating Pangulong Bongbong sa SUNA, maya naman kayo. 5 billion kontrata na sungkit ng kumpanyang may 250,000 kapital. Isang kumpanyang may paid up capital lamang na 250,000 pesos. Pero umabot sa 5.02 billion pesos na kontrata ang nakuha nitong 10 list of where the top 15 contractors implemented their projects based on the National Adaptation Plan of the Philippines 2023 sa investigation of alleged massive corruption in flood control in other infrastructure projects. Sa kanilang statement na pinangunahan mga kababayan of flood control projects, they stress that corruption in this nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tuloy-tuloy ang pagsambulat ng mga baho sa mga flood control projects ng ating gobyerno. Matapos na sabihin ng ating Pangulong Bongbong sa SUNA, maya naman kayo. Nilons ng ating Pangulo ang isumbong sa Pangulo. Ang dami nang nagsusumbong mga kababayan. 5 billion kontrata na sungkit ng kumpanyang may 250,000 kapital. Kita ninyo mga kababayan, ang daming milagro. Yan o. Firm with only 250,000 capital bags. 5 billion flood control deals. Sabi dito sa report ng Inquirer. Sabi dito sa balita po, lumutang ang pangalan ng MG Samidan Construction and Development Corporation, isang kumpanyang may paid up capital lamang na 250,000 pesos, pero umabot sa 5.02 billion pesos na kontrata ang nakuha nitong flood control projects mula 2022 to 2025. Ganon katindi po. Saan ka nakakita? Ang kapital, 250,000. Tapos magkakawa ka ng 5 billion. So ginamit lang yung pondo ng gobyerno para yumaman sila. Siguradong may koneksyon sa politika po. O saan ito nangyari mga kababayan? So sabi dito sa report, batay sa datos na inilabas ni Marcos Jr., kabilang ang firm sa top 15 contractors sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kabuuan, 58 na mga kontrata, 35 nito ay nasa Abra, 11 ang sa La Union, 6 sa Mountain Province, 4 sa Benguet at 2 sa Pangasinan. Pinuna ng Pangulo na may mga proyekto sa lugar na hindi naman itinuturing na flood prone. Halimbawa, ang 144.75 million na flood control project sa Abra River Basin ay itinayo sa lugar na halos wala o mababa ang ng pagbaha ayon sa UP NOAA. Parang yung nabulgar na flood control sa Oriental Mindoro. Mismo ang nag-inspection, yung gobernador, si Gobernador Dolor, nag-implement ng proyekto sa lugar na wala man pong ilog. Doon mga kababayan, nilagay ang 1 billion na flood control project at ampaw pa. Yan o. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Walang tubig daw na dumadaan. Ito'y kalsada. Kalsada. Kalsada, and yet, sira. Wala pang dumadaang tubig. Kalsada siya. Ang laman, loob. Nilagyan ng flood control. Ang laman, loob. Bakal. Paano titino? Kita niya. At ito'y walang ilog. Walang ilog pa Imagine yan. mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung pumapapag Walang ilog. Giba. Isang layer lang. Baka yung ilog nasa kabila. Hindi ba po? Dito wala man ilog. Dito linagay yung flood control. 1 billion. Mga kababayan. Ano i-explain mo dito? Quality sira. Disenyo sira. Overpriced. Overpriced pa. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, yan din lang naman kinuha. So ang ilog doon sa kabila. Pag flood Pero dito control, yung ano, ibig sabihin, dito yung kaya sira. nang i-control ang flood. Ito walang flood pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Walang flood dito kasi kalsada rito. Wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa.
Sa Oriental Mindoro yon. Naglabasan na po yung baho. Sumambulat na, mga kababayan, yung mga anomalous flood control projects all throughout the country. Ito, mas malaki to, mga kababayan, 5 billion. Pinuna ng Pangulo na may mga proyekto sa mga lugar na hindi naman tinuturing na flood prone. Halimbawa, ang 144.75 million pesos na flood control project sa Abra River Basin ay itinayo sa lugar na halos wala o mababa ang risk ng pagbabaha ayon sa UP NOAA. Bukod pa rito, may 7 kontrata sa eksaktong pari-pariho ang halaga 96.5 million sa Abra Benguet at Mountain Province na paliwanag ng DPWH ay maaring dahil sa standard costing. Dahil dito, ikinumpara na ang kaso sa Farmally Scandal kung saan isang maliit na kumpanya ang biglang nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata nung pandemya. Ganon katindi ang korupsyon, mga kababayan, at pangluloko sa buwatan ng mga contractors, politiko at mga taga-DPWH, pati taga-kuha siguro. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Abra along with Isabela, Sorsogon, Tarlac, Camarines Sur, Negros Occidental, Albay, in Manila round out the top 10 list of where the top 15 contractors implemented their projects. Based on the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2050, the most flood-prone areas in the country ay yung mga lalawigan ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, and Ilocos Norte. Sabi ng ating Pangulo doon sa kanyang press con, may mismatch anya sa mga provinces na dapat marami ang flood control projects. Pero may mga probinsya niya na hindi man bahain, yun ang mas marami. So, napakarami. Mga kababayan, ang iikuti ng ating Pangulong Bongbong. Effective po yung kanyang pagbubulgar sa SUNA at saka doon sa presscon ng pangalanan niya yung 15 top contractors sa flood control projects. At ngayon po, na-encourage yung mga tao na magsumbong kung ano yung kalagayan ng mga flood control para mapuntahan at mapaimbestigahan kasi sayang po ng bilyon-bilyon na ina-allocate ng gobyerno na pupunta lang po sa bulsa ng mga politiko at mga contractors po sa kanilang sabuatan. O ito yung mga mayors na tuwang-tuwa sa naging kampanya ng ating Pangulo, Mayors for Good Governance. So nananawagan sila, mga kababayan, for full transparency and accountability sa investigation of alleged massive corruption in flood control in other infrastructure projects. Sa kanilang statement na pinangunahan, mga kababayan, ni na Baguio City Mayor Benji Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Bilimonte, and Isabela City Mayor City Hataman. They demanded that the DPWH and concerned national agencies immediately release all project documents, including programs of work, feasibility studies, and most importantly, the names of contractors and the politician behind the multi-billion peso projects. Tama, para magkaalaman na po, kailangan malaman ng ating mga mamamayan Pilipino kung sino itong mga nasa likod ng sindikato ng korupsyon na matagal na po na hinihigop ang pundo ng kabanang bayan, mga kababayan. Sabi nitong mga mayor, transparency is no longer optional but a duty we owe to every Filipino. The mayors express support for President Ferdinand Marcos Jr.'s directive during his 4th State of the Nation address on July 28 to investigate 350 billion pesos worth of flood control projects. They stress that corruption in these projects has become alarming, pervasive, and systematic over the years. The coalition emphasized that those proven guilty must not only be removed from office but also prosecuted and jailed. Corruption must end now. The Filipino people deserve a government that protects and serves them, not one that endangers their lives and robs them of their future, sabi po ng mga mayor. Sabi ng aming kababayan na si Joe Briones, kaibigan natin ito, war on corrupt politicians is a dreadful and corrosive advocacy. Man against man. It's like fighting against an organized crime that is hard to eliminate. Succession is the name of the game. Sagot ni Gina Rodriguez, still there must be headways from the people. We cannot be passive and just wait for floodwaters to recede. It's time there are monsoon rains.
no to resilience porn. Sabi ni Joe Briones, yes, I did not say we don't have to move to fight against corruption. But this will be a long, long fight. God was not able to defeat yet the devil up to now. God could not kill because it is wrong. To jail a corrupt official needs proofs and hard to accumulate or gather proofs. So I think mga kababayan, sunod-sunod na to ang pagsambulat ng mga anomalous flood control projects all throughout the country. Kaabang-abang po. Aabangan natin. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.